Kung napadaan ka sa YouTube channel ko na Andel Ortines, welcome po kayo. At huwag niyo lang po kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po at God bless. May kwentuhan lang tayo ng konti. Happy Sunday po sa inyong lahat at God bless all po sa mga pamilya nyo. At mag-mega shoutout muna tayo muna ko pong mega shoutout sa pamilya Kilati Cervantes sa Saudi. Mega shoutout sa inyo dyan. At ganoon rin sa Japan, sa Alarcon family, at saka Leyte family sa Japan. Mega shoutout din sa iyo. At saka sa Alaska, mega shoutout din sa iyo, Christian. Saka T. Cervantes, Jeffrey TV, mega shoutout. At kay ba to? Dami kasi. Kay Kenneth Mortel po, mega shoutout. At yan po. Maraming salamat at ganoon rin po kay Hareto Corona. Mega shoutout sa iyo. Mega shoutout din sa mga taga sa akin sa Samar at sa Tarlac. Sa Maynila, Pasay. Maraming salamat po sa suporta. Meron lang po akong konting isi-share sa inyo at konting kwentuhan lang muna po to. Palipas oras hanggang wala pa akong alas 6. Meron po rito kahapon, pero hindi po ako galit sa kanya. Diba sabi ko nga sa inyo, hindi ako marunong magalit. Kahit i-judge nyo ako, wala kayong mapapala sa akin. Pero hindi ko na sa Chili na lang, Chili. Sir Chili, sabi niya hinahamon niya ako sa spiritual, sa Bible. Sabi ko sa kanya, Sir, ikaw ay nasa bangkuan, nasa bato. Ako, nasa sabsaban. Paano ko maabot ang talino mo? At yung galing mo sa pagbabasa, hindi naman ako marunong magbasa. Huwag mo kong pag-aksayahan ng panahon. Importante sa spiritual, Sir Chilia, so shortcut ko na lang pangalan mo. Hindi naman ako nakikipag-away sa inyo at hindi rin naman wala naman akong pakalam sa iyo at wala ka naman dapat pakalam sa akin. Kung sinasabi mo, importante dito nakatulong ako sa spiritual ng Panginoon Kristo. Hindi ko rin naman po kagustuhan na bigyan ako ng karunungan ng Panginoon Kristo. Malay ko ba kung makakausap at nakikita ko yung masamang spirit sa loob ng katawan ng tao? Ano naman dayain ko sa sarili ko? Ang importante po, kung nakakatulong kayo sa kapwa nyo, ipagpatuloy nyo lang to. Hayaan mo lang to maging mas kung ano naman pinagsasabi sa'yo. Kaya nga balang araw si huwag sana dumating yung panahon na sa pamilya mo ay nangangailangan ka ng mga albularyong katulad namin. Hindi lang ako, sa iba pa. At makain mo sana yung mga sinasabi mo at patawarin ka na aking Panginoon Kristo sa mga sinasabi mo sa akin. Pinapatawad na kita. Bahala ka sa buhay mo. Kung lagi ka nanonood sa akin o judge mo ako, masaya ako pandagdag kang viewers. Kasi kahit pa paano, ilang segundo, tumingin ka sa YouTube channel ko. Hindi ako galit sa'yo, sir. Matalino ka. Gamitin mo yung talinong binigay ng aking ama para makatulong ka sa pangangaral ng Panginoon Kristo. Diba sabi nga, pag binigyan ka ng talino ng Diyos, magaling ka magbasa ng Bible, huwag mong hamunin ang kapwa at duka sa'yo. Kasi mas mangmang ka pa kaysa sa amin. Alam mo naman, sinasabi ko pa ulit-ulit, diba lumaki lang ako sa Divisoria, doon lang ako natutulog. Wala kang karapatan magalit sa akin at wala rin naman ako karapatan magalit sa'yo. Yun lang, maraming salamat sa'yo at sa buong pamilya mo. Alam mo, kahit anong sabihin mo sa akin masama, okay lang yan. Alam naman ng Diyos, matalino ka at nakapag-aral ka, ako hindi nakapag-aral. Masaya lang ako kahit anong saraan mo pa ako. Hindi mo naman ako masasaktan ng physical at dito ka pupunta sa Pampanga at bungangaan mo ko. Baka makalimutan ko sarili ko, yun lang. Pero hanggang salita ka lang ng salita dyan, hayaan kita dyan. Yan ang trip mo sa akin, hindi pagbibigyan kita. Kahit ano pa sabihin mo masama, kaya mo hindi kita ibablock dito. Bahala ka sa buhay mo. Yung mga judgmental na naninira sa kapwa niya, mas duka pa sa kanya. Yun ang mga taong matalino, hindi alam ang ginagamit kung dapat sang gamitin ang talino. Iba nga sabi sa GMA 7, sa bawal ang judgmental. Yun. Saya lang ako dahil lagi mo akong
pinapanood. Hindi mo pa rin makalimutan ang pagmumukha kung mukhang pangit nito. Okay lang yan. Kung gwapo ka, okay lang rin yan. Para sa yan lahat. Salamat sa iyo, sir. Huwag mo na kumamunin sa pagbabasa sa Bible. Sabi ko daming Bible dyan, binigyan ng inang Salome ko. Hindi ko na inintindi yun. At ito, yung nagtatanong sa akin ang pangalan niya, Hareto Corona. Sir, ulitin ko po sinabi ko sa iyo, huwag niyo po akong tawagin maestro. Ang maestro ko ang aking ama na si Jesucristo, si Jesus. Ang pong Nazareno po siya may hawak sa akin. Lahat po tayo may kapangyarihan. Kung ikaw ay naggagamot, gusto mo makatulong sa iyong kapwa, ipagpatuloy mo. Kasi ako, yung tinuruan ako ng aking ama at ng inang Salome ko, pinili ako, parang tinakda sa akin, wala rin akong gabay dati. Yung nakikita mo kulay pula minsan suot ko, ipinagkalob sa akin yun ng mahal na ina. Pinapunta niya ako sa panaginip doon sa may Manawag. Naligaw pa nga ako sumakay ako ng bus. Pero hindi ako tinantanan ni Satanas. Pero hindi ako sumukot na nalangin ako. Nakarating ako. Doon ko yun nakuha sa mahal na ina. Tapos yung gabay ko pang isa na nandun sa paa ni Jesus sa may banahaw. Yung pinag-apakan ni Jesus. Mahaba yun 100. Yung dating tricycle doon, ang binayad ko 150 yata. Basta mahabang pataas. Doon. Umaga kami, madaling araw ako umalis. Tapos dumating ako doon, mga 1:00 na yata. Tapos gabi na ako nakauwi kasi niligaw pa rin ako ni Satanas. Pero hindi pa rin siya nanalo. Yung gabay ng Panginoon Kristo ang binibigay, ang unang anghel natin at saka yung mga madya at saka mga bato at mga puting bato, ipinagkakalob ng Diyos yun. Hindi yung basta-basta makukuha. Hindi mo yung madadampot, sir. Naiintindihan niyo po sinasabi ko. Kung kayo po ay nakakatulong at naggagamot na, proud ako sa inyo. Nawa ang Panginoon Kristo maghari sa iyo, Hareto Corona. Ipagpatuloy niyo lang pong paggagamot. Kasi kung isasalin ko sa iyo ang kapangyarihan ko lahat, hindi pa panahon ngayon kung gusto niyo matuto. Kasi yan ibinigay rin sa akin ng aking ama. Hindi rin naman pwede ito kunin sa loob ng katawan ko dahil hindi niyo naman ito makikita sa loob ng puso ko. Yun ay pinagkalob lang. Basta nagdasal lang ako binigyan lang ako ng tala ng aklat, nadasalan ng lola ko, pinagpatuloy ko lang yung pagdarasal. Kung ikaw ay nagagamot, Corona Harito, ipagpatuloy nyo lang po yan. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Kung nahirapan kayo, punta ka sa akin doon sa Facebook page ko na Tatak Albularyo Apo Andel. Doon po kayo magtanong, Harito Corona. At masasagot ko kayo. Pero pagdating dito sa YouTube, may limit po kasi dito, hindi pwede po yung mahabang mini-message nyo. Yun. Matutulungan kita sa aking sa iyong paggagamot. Ipagpatuloy mo lang yan. Yun lang po. Mega shoutout din po sa lahat ng nabanggit ko. Peter watching. Peter Pedrecal. Or Samar. Mega shoutout. Happy Sunday sa iyo at God bless. Eto. Mamaya konti magdarasal na ako. Kaya lang ako. Nag-live lang ako. Ito. Naalala nyo po yung pinost kong video. Paliwanag ko sa ito, Harito Corona, kung ikaw ay nagagamot. Kung mapapanood mo ulit to dahil lagi ka naman nanonood sa akin. Ikaw ang idol ko. Idol ko kayong lahat ng nanonood dito. Hindi, huwag niyo ko idol, ang Panginoon. Apo Andel, ano daw po yung sintomas ng kulam o barang? Mamaya, sasagutin kita dyan, Peter. Ang sinyolas ng barang o kulam, dalawang klase. Yung barang po, ang mga mata natin ay nangingitim, itong puti. Tapos po hindi tayo takot sa araw. Tapos minsan pag naglalakad tayo sa araw, lagi tayong nahihilo na wala naman tayong sakit. Tapos lagi tayong nauuhaw. Tapos ayaw natin matulog pag umaga. Pag gabi, gusto natin matulog, lagi naman tayong gising. Tapos lagi po tayong may bumubulong sa tenga natin na hindi natin maintindihan. Hindi po yung mga anghel ng Diyos. Tapos matutulog na po kayong diwa nyo, bigla po may gigising. Yung po sintomas ng kulam. Pero pag ang barang naman po, depende rin po sa barang kasi may magkukulang po mababang uri, dinadasalan niya pong utak nyo. Kung ito nga paulit-ulit ko sinasabi sa live ko o sa video ko, pag may subo po talagang magkukulam, talagang matindi po ang pinsala ng katawan nyo, pumapayat kayo. Yung barang po, marami minsan, kung siya ay gumagamit ng mga insekto, yung barang po, Sir Peter,
ay pwede po lumabas. Naalala niyo po yung ginamot ko ng taga Tarlac po. Galing na po siya, Sir Peter, sa mismo sa Bindisina, do sa hospital do sa Tarlac. Hindi nakukuha po yung nagdarasal sa kanya. Pero hindi po makuha yung mambabarang, ay yung mangkukulam. Yung mangkukulam po yun ay mangkukulam lang po siya. Hindi po siya mambabarang. Hindi po ako naniwala. Pero yung lumapit siya sa akin at ginamot ng Panginoon Kristo, yun po ay kinukulam lang. Hindi pa sakot ng mambabarang. May subo lang po yun kasi gumagamit po siya ng black magic. Kaya po siya binansagan ng gamo-gamo. Doon lang ako naniwala. Yung sumuka po siya ng kulay green na parang uod. Doon po siya naibuwasan ng kanyang karamdaman sakit. Nakita niyo po yung pinos ko kahapon na video. Unang gamot po yun ng yung babaeng yun ay galing din po yun ng Samar. Si Annalisa po pangalan niya. Yung ginamot po siya, akala ko buntis po siya, 10 months po. Sabi po rin sa Samar at saka dito po sa lalawigan ng Pampanga, siya po ay binabarang. Kaya lumalaki yan tiyan. Sagot ko sa kanya, kung binabarang ka, tao pa rin yun, nadampot na rin yun. Yun, kinabitan ko siya at nirekta ko tali sa krus, tinignan ko, pero hindi po siya binabarang, di ba? Unang gamot ng Panginoon Kristo sa kanya, liba dinasalan ko lang siya, inipitan ko siya ng krus at stick, hindi umiinit. Normal lang po. Ibig sabihin, wala pong nananakit sa kanya. Yun po ay masayang araw po sa iyo, kapatid, at Apo Andel. Masayang araw din sa iyo, Ray Paremi. God bless. Nagkwento lang kami ni Peter. Sige, makinig lang po kayo. Papaliwanag ko sa inyo, di ba yung in-upload kong video kapon? Ginamot po yun. Bali, December po yun. Nagsimula ang sakit niya na lumaki ang tiyan niya. Tagagaling pa po yun ng Samar, si Annalisa. Ginamot po ng Panginoon Kristo yun. Nakita nyo ba? Spirit, ibig sabihin, healing hand. Ginuwa lang po yung mga sakit niya, sinipsip po sa palad, itinapon ng Panginoon Kristo. Tapos pinainom po siya ng tubig na may healing water, na personal po yun. Pinakamataas na antas yun kaysa sa healing water na nakikita nyo sa live screen ng mga ibang manggagamot. Ang ihi niya daw ay para daw bula. Lahat yun, naubos niya yung malaking 6 liters. Pinabalik ko po siya ng 1 linggo. Pagbalik niya po ng 1 linggo, naging 6 months na ang tiyan niya. Pag uling balik niya po pangatlo, naging normal na po ang tiyan niya. Nakita niyo po, di ba? In-upload ko sa video yun. Hindi ko po sila kilala. Napanood lang nila ako sa YouTube. Yun. Pero hindi po siya binabarang. Nakakain po siya ng taong may dasal. Kasi sa Samar po, sa Bicol, may sinasabi pong mga usog na sila rin po ang makakagamot. Yung nakain nyo na po yung dasal, saka po lumalaki ang mga tiyan nyo. Yun po yung mga may dasal sa Latin o anumang spiritual. Kaya hindi ko pa sinasabi mga babarang yun dahil yun ay kinain lang. Kaya pinalabas ng Diyos sa healing water. Yun po ay himala. Katulad po yung nagpagamot po, bago ko po i-upload yun, meron po ditong nagpunta, taga Betis po siya. Sabi sa YouTube, hindi ko na po sasabihin ng mga pangalan nila. Pero yung isa espiritista. Ginamot po siya doon ay sabi daw ay palipad hangin at kulam. Sabi ko po pwede po. Paano po yung sakit sa likod at balikat na matagal na din special na sakit? Lang yan po ay barang. Hindi po yan barang, sir. Paulit-ulit ko sinasabing kung barang yan, matagal ka nang hindi nakalakad at matagal ka ng baldado. Ipapaliwanag ko to sa inyo para mabilis. Unahin ko muna itong pangalawa. Di ba mayroon pong in-upload akong video na tinakpan ng mukha dahil po yun ay iba po reliyon nila. Hindi ko na po siya isasabi ng pangalan niya, pero siya ay sinasabi po sa YouTube, lahat po, mga sikat na manggagamot. Kita niyo naman po, makinis po ang balat ng babae. Siguro naman po may kaya sila sa buhay. Yung kumukuha po ng video yung anak niya, isipin niyo po yun. Sabi po ay sa YouTube, espiritista, lahat po ng mga magagaling na manggagamot ay pinuntahan niya na at nagpa-online na po siya. Palipad hangin daw kulam yon. Dapat tinatanong nyo muna po kung may problema ang isang tao. Siyempre hindi po magsasalita yun. Tanongin nyo po yung guardian angel niya kung talagang may nagsasabi siya ng totoo. Doon ko lang po na-detect yun na hindi po siya pinapalipad hangin at kulam. Kita nyo po, sinira niya yung damit ko. Hindi niya po mapigilan ang aking sarili at may bumubulong daw po sa tenga niya. Okay po, salamat at God bless po. Salamat din. Diba napansin nyo po? Sinira niya yung damit ko. Ang sabi niya, hindi niya daw makontrol ang galit niya. Sabi ng demonyo sa kanyang utak ay sakalin daw ako at patayin daw ako. O diba? Kung sasabi naman palipad hangin yung kinukulam. Sabi ko nga ate, galing ka na po sa espiritista. Ilang beses ka na at kinilinsin ka na. Ilang beses ka na ginamot ng mga sikat na manggagamot. Bakit hindi ka pa rin gumagaling? Na totoo, magagaling na sila. Kasi po, yun ay devil.
Pag sinabi pong devil, wala po silang mga katawan lupa. Ang mambabara, mangkukulam, aswang, ay tao pa rin po sila. Ka-Andel, di saan ka pa sa Pampanga bisitahin? Pampanga bisita ako sa iyo. Taga ano po kami, Michael, sir, ano ba ito, babae ba to, lalaki, Michael Tismo, taga ano po kami, taga Guagua, Pampanga po. Guagua, Pampanga, Guagua po, hindi kami Florida, kasi mauna po yung Guagua bago yung Florida. Taga Guagua. Di ba po, yung in-upload kong video, kaya ko lang po tinakpan mukha dahil gusto niya na po upload, pero galing na po siya sa sikat. Kung sasabihin ko yung pangalan, mga sikat po yon. Talagang sikat sila lahat. Talaga sila yung dinudumog sa YouTube. Pag nag-upload sila ng video, talagang trending agad sa views. Pero tataka po ako, bakit hindi natanggal ang sakit mo? Kasi hindi ka naman magpalipad kulam. Kita mo, sabi ng demonyo sa kanya, patayin daw ako. Kita mo, hindi niya mapigilan. Kung hindi lang po tinakpan ang mukha ng babae yon, makikita niyo po yung mata niya. Nang lilisik at hindi pumipikit. Isipin mo, kakayanin mo ng ilang video po yun. Medyo mataas po yun. Umabot rin po kami ng mga 15 minutes. Diba sabi ko, tatapusin ko siya ng 15 minutes. Manaputol ko lang po yung video sa harapan. Diba? Yun po ang sinasabi ko. Hindi po lahat ng tao ay kinukulam. Dala po yun ng emotional galit sa puso niya na hindi niya matanggap sa sarili niya hanggang pinasok na siya ng diablo. Nakita niyo po yung na-upload kong video, di ba? Nakita niyo lang po ang mga mata niyo. Hindi po kaya normal na tao yun, hindi pipikit. Ako nga, tumitig ako sa tao, pipikit kahit sinong tao eh. Hindi naman siya professional. Katulad po yung papasok din po siya ng Bicol eh. Hindi pa sa sakop ng Bicol, Camarines Sur pa lang. Isipin niyo po yun. Doon ko lang nalaman na lahat ng manggagamot sa YouTube, lahat naman po ay nagbibigay. Pero nagtataka lang po ako, personal na po sila pumunta. 6 na aswang. 4 na magkukulam. Eh di ibig sabihin 10 na pong tumitirya sa kanya. Gano'n ba siya kamayaman? Anak ba siya ng isang pinakamalaking mayayaman na tao para kulamin siya? Hindi po. Yun ay dala ng demonyo. Kaya nga ang demonyo, tuso. Pag sinabing tuso, lahat gagawin niya para sirain ang tao sa pananampalataya. Pag kinulam po kayo ng isang tao, nabaktikan po talaga siya, na hindi po siya, nagdarasal po talaga siya sa kadiliman, may subo po siya. Hindi kahabutin ng isang tao, ng 6 na buwan, ng 2 buwan, tigok ka. Yung po ang totoo. Pero kung tao lang, katulad natin sila, at may dasal lang po sila, dinadasalan ka lang nila sa galit, nanghihina lang po ang physical nating katawan, as unti-unti po tayo nawawala ng pagkain. Yan ang sinasabi ko. Yung sinabi ko yun kay ate, simple lang, magdasal ka at manalig. At kalimutan mo, tanggapin mo kung sino ka. Tanggapin mo kung ano man nangyayari sa iyong buhay. Kasama mo ang Diyos. Katulad po kagabi, hindi ko na po ito pinakita sa upload ko. Gabi na po yun, 9:00 na po. Kung ipapahiya ko lang ang mga tao, hindi po ko ganun. Kasi ako, isang mahirap lang. Meron nga nangapi sa akin, pinapabayaan ko lang siya. Kung i-judge ko din po siya, di parang tinaas ko na rin po ang bangkuan ko. Isa po siyang lalaki, pero siya yung malaputin. Ang nanay niya at naawa ng mga kapatid niya, ang sabi daw ito ay palipad, ito daw ay kinukulam. Tapos marami na pinunta yun dito sa akin. Tinignan ko ang kanyang mga mata, bakit hindi pumikit kahit katiting ang kanyang mga mata at wala akong maramdaman at wala makita ang aking third eye. Ibig sabihin po, hindi siya kinukulam. Hindi niya po matanggap siguro kung may ano man nangyari sa pamilya niya. Tinanong ko kung buhay pa ang tatay nanay niya, patay na po ang tatay niya. Mayroon pong tao na pag namatay ang magulang, hindi niya matanggap at naiinggit po siya sa kapwa niya bata. Yun po ang sinasabing dala ng emosyonal o physical. Kasi po pag kinukulam ang isang tao at binabarang, madali lang po yung madampot kahit sinong manggagamot basta't may karanasan po siya. Papalag po talaga yun. Madadampot mo siya. Pero kung, liban lang kung mayroon talagang magkukulang na may subo, mararamdaman niya at lalaban yun. Pero aalis siya at hindi mo siya makadadampot ng ganun kabilis. Pero po yung sinasabi ko sa inyo paulit-ulit sa sa akin, sa nagpapagamot, lalo po yung pumupunta rito malalayo, dagdagan nyo lang po ang pagdarasal nyo. Katulad yung kahapon, naawa ko doon sa bata, sinasabihin siya ay baliw. Hindi po siya baliw, sabi ko. Kung nilabas ko lang at tin-interview ko siya, umabot siguro kami ng mga kalahating oras.
Pero hindi po ako gano'n, eh. Ang inaano ko lang po dito, ang ibalik sila sa pananampalataya. Katulad din po yung babaeng tinakpan ko lang po ang mukha dahil sabi niya, request niya. Meron po siyang galit sa puso niya na wala po siyang pagkinagkukuwentuhan. Yun ay personal nilang buhay. Doon po umaatake si Satanas. Si Satanas, kaya niya pong sabihin lahat. Inulam ka ng kapitbahay mo. Lalo po kung gagalit mo yun. Sinabi niya, inulam ka ng kaibigan mo. Siyempre magsasalita po yung tao. Dahil kaaway niya po yun. Ang kulam po, pag talagang magkukulam siya, unang tatargetin po doon yung mangkukulam, hindi po yung nagpababayad. Kasi siya po may hawak na may dasal, kaya po kinakukulam ang tao. Yung iba naman po kasi, yung mga patay lang, sa tawas makikita na po yun. Importante po talaga ang tawas sa paggagamot. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi isipin nyo nga, yung babae, winawasak niya ang damit ko, hindi niya naman daw makontrol ang sarili niya. Pag may sanib po ang isang tao, madali lang po matukoy yun sa mga mata ng Panginoon. Talaga kung exorcist talaga po siya. Kailangan maselyuhan mo siya, papalag po talaga siya. At wala po siyang alam at pagod na pagod ang katawan niya. Kaya yung sinasabi ko doon kay ate, yung taga sa Camarines Sur, yung nagpagamot dito, hindi, siguro naman natin, meron ka naman maayos na buhay pero hindi ka naman siguro mayaman na mayaman para ipapatay ka sa 6 na mangkukulam at talagang personal na gal sa'yo. Tapos kumuha pa ng 6 na mangkukulam ng 3 aswang. Bakit kaya niya kausapin yung aswang? Di yan, sobrang yaman niyo puti. Dala yan ng emosyonal nyo. Pwede po kayong kinukulam pero hindi po ganun kadami. Meron po kasi mangkukulam na gumagamit ng mga elemento, duwende, kapre, inuutusan niya. Yun po yung pinakamataas na rin na antas na mangkukulam. Yung mangkukulam po, gumagamit po siya ng mga alagang mga duwending itim, pula, yan, salbahe po yung mga engkanto, yan. Siya po nagtatrabaho, inuutusan niya ito. Ewan ko lang po kung ano pong kapalit ng ginagawa niya. Pero hindi ko na po dapat sabihin sa inyo yun. Yun lang po ang mapapayo ko sa inyo. Kaya lahat po, naawa rin ako doon kahapon sa pasyente ko. Galing na siya sa mga sikat, espiritista. Kita niyo po, kung matino siyang tao, hindi niya naman ako kilala, bakit niya ako sasaktan? Makikita mo, pumapalag po siya. Alam niya sa sarili niya, hindi niya makontrol at may bumubulong sa tenga niya na patahin niya ako. Kung magagamot po yun ng bagito katulad ko dati, makakaramdam ako ng takot sa kanya. Pero nasanay na po ako sa exorcist, kaya baliwala na po sa akin yun. Marami na po. Basta sinabi ko sa inyo, marami po akong video dapat, yung dating hindi pa ako, yung mga pasyente ko lang nagsasabi ng taga-simbahan. At kayo po, meron po akong ginamot na exorcist. Ilang beses na po yung nangyari sa akin, kinukuha po yun ng video, wala po makita. Hindi lang isang camera kumukuha doon, marami po. Wala po makuha ang camera. Yun po ang mahirap paniwalaan. Exorcist, umaangas sa ere. 2 beses na po nangyari sa akin yan. Kasi yung in-upload kong video na sayang po yung video. Yan. Na hindi niya po alam yung ginagawa niya. Yan po yung pinapaliwanag ko sa lahat ng nanonood sa akin. Paulit-ulit ko po yan sinasabi. Kaandel, saan ka sa Pampanga? Bisita ako sa iyo. Sinabi ko na po sa iyo, Michael Tismo. Taga ano po ako, taga Guagua, Pampanga po. Masayang araw sa iyo, kapatid Apo Andy. Masayang kapatid Dre. Peter Padgal, kung ikaw man ay binabarang at kinukulam, siguro hindi ka na nakatayo na matagal na panahon. Ulit-ulit ko lang sinasabi, prosen, masakit po talaga yon. Ugat po sa ugat. Talagang masakit po yung pag humihinga ka. Akala nyo po yun ay kinukulam, hindi po yung totoo. Magtiwala lang po kayo sa Panginoon. Pag nakahanap po kayo ng isang manghilot na marunong maggamit ng healing hand na mayroon sa spiritual siyang nasisipsip, ito po yung unti-unti mawala at maayos ang ugat. Yun lang po at maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Ulitin ko sa iyo, sir, kung meron pong nakapanood ng video nito at napadaan kayo, welcome po kayong kung gusto niyo makinig. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-subscribe. Yun lang po at maraming salamat. At maraming salamat po sa lahat na nagsuporta at umabot na po akong 2,000. Ulitin ko sa iyo, Chili ha,
hindi ko kayang makipagtalastasan sa'yo sa pagbabasa ng Bible. Ikaw ay matalino at binigyan ng talino ng Diyos. Gamitin mo to sa mga taong nangangailangan. Wag mo ako na hahamunin sa pagbabasa ng Bible. Nakaupo lang ako sa sabsaban, ikaw ay nakaupo sa bato. Sana pagpalain ka ng Panginoon Kristo at ipagpatuloy mo pangangaral ng Panginoon. Dahil hindi naman ako at mahirap lang ako. At mega shoutout sa iyo, Kenneth Mortel, Jeffrey TV, Simpleng Masple, Christian, at Herito Corona, at Mercy Yanda. Yan po. Mega shoutout sa inyo, at ganoon din si Nobel Cortez, tsaka Enzo Vlog, Kathleen Sanora Vlog. Mega shoutout po sa inyo lahat. Lahat ng hindi ko po nabanggit, pasensya na po kayo. Taga Toronto, Canada, Saudi, lahat po yan. Maraming salamat po sa pakikinig. At yun lang po. At God bless po sa inyong pamilya. Lahat po. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat.